ikaw yung isa sa magte-testify na may nakakabalik talaga na OFW nagtapos ng kanilang kontrata na ni-request ng kanilang dating boss. Or I don't know kung pwedeng mag-apply dito for ganun. Pero I think sa dating boss talaga possible yon na pwede kang makakabalik. Forward ko sa kanya, sabi ko, please check this one. Then tinignan niya kasi English and Chinese. Sabi niya, after ng libing ni mama, sabi niya, punta ako ng Ministry of Labor. Para akong nagkapag-asa. So dahil dun sa sa multiple re-entry, natapos na yung 14 years mo sa Taiwan, pinawi ka na ng government kasi tapos na yung kontrata mo. Nung umuwi ka na parang wala nang pag-asang makabalik ng Taiwan, but after how many years? 2 years. Na inaprubahan ng government na mayroon ng multiple re-entry para doon sa mga nagtapos ng 14 years na pwedeng ma-extend unlimited dito sa Taiwan hanggat gusto ng boss mo at hanggang gusto mo, hanggat may alagaan ka pa, pwede ka pa rin dito. Dahil doon sa multiple re-entry nakabalik ka sa Taiwan. So congrats dahil napakagandang opportunity para sa atin. After nung nandun ka, nung time na parang na yung mama mo. Okay pa siya. Pero hindi nagtagal na patay siya. Ay, ko. Okay, continue kami matapos ang mahabang iyakan. Ano yun? Medyo sensitive yung kinat namin kanina. Sa pagbuhat ng maleta ay ramdam ko ang bigat na daladala na nakaatang sa kibalikat. Ngunit di yun alintana na mawalay man ako. Para sa aking pamilya, sakripisyo kaya ko. Labagban sa kalooban na sila'y aking lisanin. Kapit lamang kapatid, lahat ay dapat. Hello, good evening everyone. OFW Observer Taiwan. Nandito tayo ngayon sa Expo Park. Today, mayroon tayong interviewin para sa ating content sa ating YouTube channel. Isang OFW dito sa Taiwan. Dahil gusto natin malaman yung mga kwento ng OFW, so panoorin natin si Miss Emeline K. Hi, good morning. Mayong buntag. So, nandito kami sa may expo, ulitin ko lang. At kahit maingay yung eroplano na lumilipad-lipad doon, pero enjoy kami. Kahit may mga bata, so okay lang yan. Dito kami sa may malapit sa crossing ng malaking kalsada dyan. Kaya ako sinadyang ilagay dito yung video kasi para mas makita nyo rin kung ano yung activity ng mga tao, sasakyan. Parang enjoy lang, yung cool lang. Kahit maraming busina dyan, wala tayong dyan. Basta ito na yung ito na yung umpisa na natin. So si Ma'am M, ano ba yung kwento? Paano ba kayo nag-start? Paano ba kayo napunta dito sa Taiwan? From the beginning, from the childhood muna tayo. Childhood? I was born in Davao City. Pero after na ako, lumipat kami ng Butuan kasi taga-Butuan yung mama ko. So, I spent my elementary days in Butuan City for 6 years. May bahay rin kami to. And then, nung graduate ako ng elementary, nalipat kami ng Davao kasi nandun yung trabaho ng papa ko. So doon ako nag-high school hanggang nag-college. But then sa ng college ko, hindi ako nagtapos ng college doon sa Davao City. Parang pagka third year ko yata, bumalik ko ng Butuan. Okay. Doon ko tinapos yung college ko. So, pero may reason yun. So bakit? Nung time na yun, yung ko kasi dating medical course, ang halang tissue, tapos nagkataon na yung trabaho ng papa ko, yung negosyo din niya, naghirap na kami. Grabing hirap, walang matinong income yung papa ko. Tapos kahit sa pagkain nga, nahihirapan na kami. So, sabi ko kay papa na, what if lilipat ako, may mga school din kayo sa Butuan City din sa Pinipapa. Meron, sabi ko, doon na lang kaya ako kasi mas mura yung tuition doon. Tapos yung cost of living mas mura din. Kasi nasa lang din namin kami ng Butuan nakatira sa downtown. So malapit lang sa paligid. Tsaka sabi ko, mas kampante ko doon kasi doon ako nanggaling, sabi ko. So sabi ni Papa, ikaw, nasa sayo yan. Pero actually, hindi naman nag-away, pinagalitan niya ako noon. Nung nagka-college ako kasi napagsak ko doon sa isang subject, sabi niya, bakit ba ganun ba daw kahirap yung biochemistry? Sabi ko, syempre ang hirap. Ulit lang, ano nga ba yung course na tinapos mo sa Pinas?
Bale, yung course ko na natapos, secondary education, Secondary. major in biology. Major in biology. Yeah, yun yung tinapos ko na course sa Butuan na. Ah. Tapos meron pa bang ibang course maliban doon? Oh my God, bago ko napili yung course na yan, ang dami nag-shift ako ilang courses para bago talaga ako Bago ka nagtapos ng secondary, major in biology. Yeah, tapos ano ko, yung first na course ko is BS Biology kasi gusto kong maging gusto kong mag medical course talaga. So, either maging doctor or whatever, basta gusto ko sa medical field. Ngayon, syempre, no, hindi naman sa nun, affected ako masyado kasi financially, kami, down. Sabi ko, hindi na kayang supportan ni Papa yung pag-school ko, pero he's trying his hard para masuportahan ako, pero sabi ko, kawawa naman sila. Sabi ko, oo, dalawa kami na nag-aaral, yung pinsan ko din. So sabi ko, kung nasa Butuan na kami, parang ang laki ng tulong nun sa kanya mama kasi konti lang yung, magkano yun, nasa public school ako nun. Oo din. Nasa Caraga State University, ano lang, 9 pesos per unit lang yung tuition nun, so murang-mura. O diba, ang laking tulong nun sa kanya. Pinagtulungan nila ako para makatapos sa pag-aaral. So nung natapos ka ng college, ano na yung next sabi ni na mama, ginawa? huwag ka munang gumala or whatever, kailangan mo mag-review. Sabi ko, bakit? Kailangan mo mag-board exam? Sabi ko, ha? Sabi niya. Tapos noon, sabi ni mama, kailangan mag-take ka ng board exam. Tsaka pag makapasa ka na sa board exam, bahala ka na sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. Hindi na kita ko kontrolin, sabi ni mama. Pero kahit may edad ka na, kasi adult ako noon hindi mo pwedeng gawin yung mga bawal. Dapat ayusin mo pa rin buhay mo. Pero sabi ni mama, yung personal life mo, hindi ko na pakikialam. Kasi tapos ka na, yun na ang gusto namin sa'yo. Makapagtapos ka na pag-aaral. Anong taon ka nagtapos ng Ang college? tagal, bro! Ilang taon total? Grabe. Supposed to be, dapat gagraduate ako ng 1998. Kasi graduate ako ng high school 1994 sa Assumption. Then, dapat 4-year course lang kasi dapat gagraduate ako. Hindi ko natapos ng 1998. So, sabi ko, my God, dapat 2001 yata. 2001. 3 years, may 3 years Kasi na. nag-shift ako from BS Biology, naging ako. Pagpunta ko ng Butuan, pag-enroll ko doon, muna ako BS PT, Physical Therapy. One sem lang ako. Then, magta-third year na, sabi ko, ayoko mag-cadaver, ayoko mag-ano ng cadaver, ayoko mag-aral niyan. Sabi ko, hindi ko yung PT. Sabi ko, so may pinsan ako, may tita ako na nag-suggest na, Emily, hindi ba biology major ka dati? May school dito na biology din, pero education nga lang. Sabi niya, mag-ano ka na lang din, mag-teacher ka, gaya ng mama mo. So yun, sabi ko, sige na nga, baka kaya ko lahat. Doon ako nagsa-challenge. Sabi ko, kailangan makapagtapos ako ng pag-aaral kasi yun ang gusto ng parents ko, yung graduate ng... So nung natapos ka na nga, nag-review, self-review, sa bahay lang. Self-review, then nag-take ng board exam pagka-August. nung tinapos ng board exam, pumasa. Yeah, pagka-September lumabas ang result. Yeah, of course. Tapos, pagkatapos nun, Yun sabi ko, yes, sabi ko, pero wala sa passion ko yung teaching. Sabi ko, iniisip ko kasi, ipupush ko yung teaching. Sabi ko, nakatali ako dyan buong buhay. Kasi yun para lifetime profession. Sabi ko, paano na lang yung pagiging, yung malaya, gusto ko ng freedom. Kasi dyan ako mag-aral ako ulit, din magtuturo ng mga bata, alam ko. So, nag-try muna ako yung ibang work bago na napunta sa Taiwan. So anong trabaho mo before bago ka nag-Taiwan? Diyos ko, nung tapos na yung board exam, nakapag-take na ako, so waiting na lang sa result. Yun, nagtendera ako ng pharmacy. 1 month ko lang yun natrabaho. Ano yung sahod? Oh my God, yata yun, 2002? No, 2001, mga late 2001. I think 3,000 pesos or 2,900 in 1 month. Isang buwan, 3,000. Oo. Inano ko lang yung isang buwan para makasahod ako din. Tumigil na ako. Sabi ko, hindi ko kaya. So, may natutunan ako dun sa mga medicine. Marunong na ako magbasa ng reseta ng doktor. Kasi ang hirap basahin ng sulat kamay nila, di ba? Tapos ngayon, paano ka nag-apply papuntang Taiwan? Bale, nagtatrabaho ko nung dati sa Bayantel as telemarketer. Nakita ko sa TV yung announcement ng DOLE, DOLE, Department of Labor and Employment na hiring for Taiwan, caretakers, factory workers, ganito, blah, blah. Nakita ko lang sa naka-flash. Sabi ko, sabi ko ganun, for abroad o for Taiwan, sabi ko, Asian country lang, malapit lang. Sabi ko lang ganun. Then, si mama hindi na umik. Sabi ni Papa, sige try mo, punta ka sa interview. Doon din sa Butuan yun. So yun, nag-try lang ako. Pero nagdala, biodata pa yun. Bibili ka lang ng biodata na tagpipiso nung dati. Yun, sinulatan ko lang yun. Tapos, nakapasa ako nun sa exam, no. Pero sabi ko, itry ko tong Taiwan. Hindi ko alam, si Papa supportive.
nung nag-ano na ako na pa, pupunta doon ng Manila for training, ganito ba no? Yun ang sinabi ng agency, ng interviewer eh. Pupunta daw kami ng Manila for training, ganito ganun. Sabi ni Papa, sige, sabi ni Papa, ano, tutulungan kita, susuportahan kita din. Si Mama, sabi ni Mama, paano naman yung teaching mo? Sabi ko, Ma, hindi na muna ako mag-teach kasi bata pa naman ako. Sabi ko, ayoko muna kasi pag andyan na ako sa school na yan, hindi na ako makakaalis, di ba? Hindi na makaalis. I-try ko muna. Yun yung subulan na yun. Parang ano lang, yung joke lang yung pag-apply ko eh. Ah. Na naging totoo. Tapos, after nun, Punta ng Manila. Oo. Interview naman nakapasa sa nag-i-interview na Chinese yata yun, Filipino Chinese. Chinese na marunong English din. Oo. May schedule na napapunta ng Manila. Doon sa agency, report sa agency tapos ganito, titira sa training center. Mm. ilang linggo? 2 weeks yun. 2 weeks. Sa may Cubao yung training center nung dati. Okay. So, pagdating ng airport, yun, diretso na. Hanggang nag-training ng 2 linggo. Di ba sa training libre kain? Oo. Tuturuan kami kung paano maglaba, paano maglinis ng CR, paano mamalansya, paano maglinis ng bahay, mag-mop, lahat-lahat pati sa kitchen works. Tapos, yun yung pinaka-training ng caretaker. Yes. Dati sa mga first-timer, yun ang pinaka-basic talaga. After nun, Mag-aalaga din? May Yeah. alagaan din kayo doon? may bata, pero may lang bata. siya, dami lang. Dami din. Pag matanda, yung talaga parang mayroong model. Halimbawa, yung isang teacher namin or trainer namin, siya, siya alaga. kunyari yung patient. Okay. Oo. So, sasalang niya doon sa, Yes. sa bed. Pero yung sa baby, dami lang. So, papakita ko paano magpalit ng diaper, ganito, ganito. Yun. Nung tapos, yung pumunta ka nito, magkano placement fee mo? 60,000 pesos? 60? 60 or 40? Mura naman. Oo, tapos dati Year 2000. 2003. 2003. So, baka Kasi mura yung pa. kontrata nun sa Taiwan, hindi naman 2 years. 19,000, lang yun, 15,840. 15. Yung time na yun. Oo. Oo, yung basic pay nun sa mga caretaker. So, after nun, nung nandito ka na sa Taiwan, Diyos ko Lord, ang hirap. Ang hirap pag-isamahan ng mga agency kasi hindi ako marunong magsalita ng Chinese. Iyak nung kakarating ko lang dito. My God, pag sinasabihan ako ng kantan, umiiyak ako. pero nakwento mo, bakit ka nga ba umalis? Nakwento mo kagabi, bakit ka nga ba umalis? Dahil Umalis. sa Pilipinas, bakit ka... Kasi gusto ko i-try ko anong buhay sa abroad. Gusto ko i-try anong meron dyan. Kasi ang dami kong nakikilala nag-abroad, ganun. Sabi ko, earning dollar, ganun lang. Pero actually, yung ko sa sarili ko, kung okay naman yung work ko doon, yung income ko doon, I'm sure yung pera ko mapupunta sa parents ko. Papadala ko sa kanila. Not for anything else na mag-iipon ako for bangko, for bahay, bibili. Wala. Just i-sustento ko sa kanila, yun lang. Okay. Kumbaga, pinagtapos ako ni Papa yung gano'n, lahat ng hirap nila. Sabi mo, may nangyari sa family mo, kaya nag-abroad? Ano pa yun, okay pa nun both si Mama at si Papa. Nung first time ako na-abroad, first time. wala pang problema nun. Oo. Walang problema. Okay pa yung negosyo ni Papa nun, yung trabaho niya. Naging okay sa Davao, kalagayan niya sa Davao. Okay lahat. Tapos, And nandito in ka the na sa middle- Taiwan Oo, after... nung nagtatrabaho ako, actually yung kontrata ko nun is lang 2 years and 6 months. So replacement contract, tinanggap ko pa rin. At 2 years and 8 months pala, tinanggap ko pa rin for experience. Nung patapos na yung kontrata ko, so doon ko na nabalitaan na si Mama may sakit. Si Papa later ko na nalaman kasi hindi nila sinabi kaagad sa akin. Si Mama yung unang namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa employer ko na to. Uuwi ako kasi si Mama may sakit. At least man lang kung anong mangyayari sa kanya, andyan ako sa tabi niya. Kasi kung hindi malala yung sakit niya, hindi ako uuwi. Kung ano yung sakit niya, kung curable, okay lang. Hindi ako uuwi man ako, bakasyon lang. Hindi ako, tsaka ang hirap din balikan ng boss na yun kasi wala akong day off eh. Ang payat ko nun. So, umuwi ka, in Yes, short? sabi ko for Mama, Sabi ko, at least kung ano man, kasi siya nun stage 3 sa cancer. Sabi kaya ko, sabi ko, siya, malala siya. May background naman ako sa medical, kaya alam ko kung ano yung sakit na cancer ko. Hindi na ako talaga babalik. At least kung ano mangyari sa family ko, andyan ako. Kasi wala naman ibang mag-aalala, kaya mga ako lang yun. So, after Ano ba nun, yan? Parang naging drama yata, bro. Ayoko maiyak. Maalala ko na naman. Story lang. After nung nandun ka, nung time na parang na yung mama mo, Okay pa siya. Pero, hindi nagtagal matapos. ay ko.
Okay, continue kami matapos ang mahabang iyakan. Ano yun? Ano yun? Medyo sensitive yung kinat namin kanina. So pinalipas muna namin yung pansamantalang yung kalungkutan, pinahil muna namin dahil sobrang hirap nung kalagayan na ikaw kahit sino naman pag naka-relate ka, nabuksan yung sakit ng puso mo dati, lalo na family. Ganon talaga, maiiyak at maiiyak, malulungkot, kung ano-ano man yung maalala mo. Pero it's a part of yung struggle na natin sa buhay na mayroong hindi naman natin hawak kasi yung buhay natin, may mawawala, mayroong darating, mayroong kung ano man yung mga yon. Pero ayan, tuloy lang. So pagkatapos nung sabi mong matinding sakit nangyari sa mother mo. No, nagkasakit siya, okay pa siya, able pa siya lahat. Pero alam ko na doon na siya papunta. So, yung time na yon, nag-apply ako ng work na naman. Kasi yung sa akin, uwi muna ako magpahinga and everything. Then, sasamahan ko si na mama. Yung ganun. So, nagtrabaho ako noon. Eto na naman, struggle na naman sa trabaho sa Pinas, sa konting sahod. Ako, substitute teacher, college instructor. Kasi yung friend ko na yon, nag-teach siya sa college, medical students. Manganganak yata siya, so mag-maternity leave. So, sabi niya, ako muna mag-sub. So, yun parang, nagiging busy ako. So yung school na yun, doon din ako nag-aral nag-aral ako ng 6 months caregiver habang nagpa-part-time teaching. Pinagsabay ko na. So alam ko na si mama may sakit. So every day nauwi na ba yung ganun? Pagkatapos ng klase ko noon, pagka 4 or 4:30, nauwi na ako. Bilisan ko na uwi ng bahay, hindi na ako gumagala. Kasi alam ko si mama na iiwan sa bahay. Tapos noon, nag-start siya na bleeding, ganun. Hindi na nag-stop yung bleeding niya hanggang dinala namin sa doktor. At the same time, si papa ko, gano'n na din. Malala na kondisyon niya. Kasi lumalaki na yung tiyan niya. Magsabay sila? Yeah. Si papa, liver cirrhosis. Oo. Lumalaki yung tiyan niya, yung ihi niya, yung fluid, yung waste liquid niya, hindi niya nalalabas lahat sa pag-ihi niya. So sabi ng tita ko, si tita ko nagtatrabaho sa ospital, government hospital. Sabi niya, Lynn, sabi niya, nak, si mama mo, i-admit na natin kasi hindi na pwede ganyan na nakahilata din. Sabay na natin si papa mo. So, okay, sige, ganun. So, parang yung pressure nun, nakay tita lahat, nasa auntie ko lahat. Kasi siya yung provider namin noon. Since nasa government siya lahat lang kasi alam niya, wala hirap, akong pera. Sa kanya lahat ng financial support. Sa kanya, siya lahat, sa ospital. Yun, pinagsabay sila isang room admit. Tapos noon? Hindi siya nagtagal si mama, parang pang 10 araw niya sa ICU or pang 8 days. Yun talagang siya muna sa private room din. Pagka pangatlong araw dinala sa ICU kasi yung hilik, pag natutulog daw siya, yung hilik niya parang hindi na nagigising. So sabi ng doktor, hindi na talaga maganda. Tapos yung ito niya dito. Pero si tita ko, alam niya lahat na sinabi na ng mga doktor, pero hindi niya lahat sinabi sa akin ng biglaan, paunti-unti. Kasi parang hindi ko pa matanggapin na ganun mangyari, alam mo ba? Na ganun na ba talaga? Ito na ba talaga yung end? Yung ganun. Tapos? Yun, namatay si mama. Yun, pinalibing namin. So, si tita lahat yun nag-asikaso. Tapos noon? Then, patuloy yung, pero nung time na yun, parang sabi ko, parang may maswerteng balita akong kasi tinawagan ako ng employer ko dati dito sa Taiwan, kinamusta, nung nag-struggle ako yung parang kakalibing lang yata yun ng ko, Emily, gusto mong niyaw-piyaw na Taiwan. Sabi niya ganun, kung gusto ko pa ba daw bumalik sa Taiwan, sabi ko, kung mabalik ako dyan sa family mo, sino naman ang aalagaan ko? Sabi niya, mag-alaga ka kay mama, kay ama, yung mother-in-law niya. So ngayon, si papa, kinausap ko, so titigil ako sa pagtiteach kasi yung sahod ko, ganito lang, hindi kaya, alam mo yun, gusto ko mag-abroad ulit. Si papa noon, na-discharge din siya. Then sabi niya, sige, ikaw, bahala na, pero hindi kasi nagsasabi si papa sa akin kung ano yung nararamdaman niya sa katawan niya. Pero alam na ng tita ko kung ano yung kondisyon niya. Sabi ko, once makarating lang ako ng Taiwan, makakabili tayo ng gamot mo. Yung ganoon, sabi ko. Kasi yung amo ko, alam niya kayo, kilala niya kayo sa kasi amo ko yung dati, makakahirap ako ng pera para ganito, ganun. Huwag kang maalala, on the day na makakarating ako, makakapadala talaga ako ng pera. Alam mo, bro, pagdating ko ng Maynila, para mag-report sa agency. Kasi direct, ako nun re-report na lang sa agency, ganun. Wala nang hassle sa pag-apply. Kung baga, yung agency ko, process na lang nila lahat yung yung working permit, yung papeles ko. Pagbigay ko ng document ko sa agency, yung lahat of docs ko, nag-text sa akin yung yung tita ko, sabi
Lynn, sabi niya, wala na si Papa mo. Hindi ko pa maintindihan. Binasa ko pang 6 na beses. Yung sabi ko, ito po sa yung documents ko. Ano yung text na to? Then, si Papa mo, wala na, ganun. Sabi ko, ano yung wala na? Alam mo bro, sabi ko, wala na. So, patay na. Yung ganun. So, tinawagan ko. Sabi ni, nag-iyak na sila, sabi na, ate, uwi ka muna dito sa Butuan. Kasi umuwi na si Papa ng Butuan. Wala na si Papa na patay na. Sabi ko, paano namatay? Okay pa naman siya nung pag-alis ko. Kasi kakaano ko lang, kung natutulog daw, hindi lang nag-sleep. Ginawa ko nun. Kinausap ko muna ang employer ko dito. Sabi ko, ganito nangyari kay Papa ka na, yung give me time na ipalibing siya. Tapos yung 9 days niya, then after that, babalik ulit ako ng Manila para go talaga ako dito. So para bang gusto ko munang tumakbo dito para iwan yung sakit doon. So, grabe, no? Parang struggle. Oo, So, yun yung naging, naging dahilan para Sabi bumalik. ko, pag nasa malayo ako, hindi masyado masakit kasi wala ako sa Pinas. Oo. Kung ano man, kung ano mang ano ko para sa kanila is magpapamisa sa kaluluwa nila. Sabi ko, yun yung pinaka the best thing na gawin ko. Kung andito man ako. Sabi ko, mas pabor sa akin na malayo muna ako kasi syempre, di ba? Ang hirap nun. Sabi ko, anong gawin ko doon? Oo nga, okay. Sa bahay, wala na. Patayan silang dalawa. Ilan ba kayo magkapatid? Ako lang mag-isa. Ikaw lang. Tapos meron ako isa half-brother. Kuya, 10 years yung tanda niya sa akin. May sarili na siyang buhay. So, kung lumaki ako, parang ako lang talaga mag-isa. So, kaya ganito ako ka-charm, makasarili. Kaya din hindi ako nakapag-asawa. Joke. Kaya naman siya natuloy. So, yun yung way. Yun yung ano ko. Parang mas maganda, babalik ako ng Taiwan kapag kakabalik ako kagad ako ng Taiwan. Anong gawin ko dito? Wala na si mama. Parang bang hindi ko alam yung gawin sa buhay ko kung nawala na sila. Ang sa akin lang is, kailangan ko mapalayo dito. Parang gano'n, hindi ko iniisip yung pera, yung income. Wala sa akin yun. Hindi ako nagpaplano ng kung ano-ano sa pera ko na makikitain ko dito. By the way, may isisingit lang ako. Si Miss M is 46 years. Turning 47, single po yan. Ay, huwag mo nang i-announce. Nahihiya ako. Pero siyempre, kailangan yun kasi sobrang haba ng panahon. Magtatanong sila kung anong family mo, anong status, ganyan. Diba? So single siya at nandito pa rin siya sa Taiwan. So bumalik ka ulit. Ay, paano? 2009, kabalik ko dito. Second contract Oo, ko. second contract mo. After nun, 2006 nung umuwi ako ng first contract ko 2006. Sa 2009, bumalik ka hanggang dire-diretso na hanggang 2020. 2020. Uwi lang ako ng Pinas, 2 linggo yung Ito yung story. Nung 2020, umuwi ka na, di ba? Yep. Hindi ka na babalik. Ano na yun, 14 years na ako. 14 years ka na. So parang wala nang pag-asang bumalik. Hindi. Iba yung instinct ko. Sabi ko, I still have, parang ramdam Naramdam mo. Pero wala na talaga kasing Makakabalik ako ng abroad. Pero wala na kasi talagang contract. Tapos na talaga. Parang Sa feeling ko, I'm not hopeless. Sabi ko, makakaalis pa yata ako if not Taiwan. Basta yun ang feeling ko, bro. Okay. Pa rin ako. So yun, parang pinutol yung kontrata mo sa Taiwan kasi nga 14 years ka na bilang caretaker. Umuwi ka na ng Philippines. So ano nang ginagawa mo doon nung umuwi ka ng Pinas? Parang yung pagkadating ko, hindi ako nagtagal na nakatambay sa bahay na kain tulog, nag-apply ng work. I still need to work para may income, para may pera. Importante yun. Tapos, anong trabaho mo doon? Anong ginagawa mo? First job ko, tumulong muna sa coffee shop ng pinsan ko, bagong bukas. So, nagka-share ako ng mga 3 months. Tinutulungan ko siya maayos kasi sabi niya, mas okay yung ikaw kasi mahirap na magtiwala sa ibang tao din. Okay. After that, work ako as translator. Mandarin interpreter. Anong Mandarin? Yung natutunan mo sa Taiwan na Mandarin, ginamit mo sa Philippines? Malaking tulong. Magkano kasi sahod? High pay to me. Basic pay nung first job ko, 25,000 25,000. So malayo doon sa minimum sa Philippines talaga. Malayo. Kahit Mindanao, di ba? Mindanao. So magkano bang minimum sa Mindanao? I think ang Davao is 430. 430. 490 na dati 420 yata nung kakarating ko lang. So walang 15,000, parang ganon. Wala. Diba wala? Yung work ko doon sa coffee shop, minimum siya. Nasa abot siya ng mga 14,000, 13,000 ganun. Okay. Pero iba yung translator kasi sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal sa pagiging ganito kasi kailangan ko maghanap ng trabaho na mas malaki yung sahod. Ayoko magtagal nila. Anong gawin ko sa ganitong pera? Sakto lang. Hindi pwede. Tapos
Magkano? Sahod? 25? 25,000. 25,000. First Nalipat job. ako na ibang company. Mm. Telecom company pa rin. Anong Chinese company? Bali, yung first job ko as Mandarin interpreter, BGC, yun yung nag-start yung mga dito tower. Ah, okay. Hindi sila taga dito, but sila yung subcontractor. So, kailangan ng Mandarin interpreter para sa mga Chinese na mga Investor. Mga ganun ba? Contractor. Contractor. Yeah. Okay. So, malaki sahod. Magkano naman sahod? yun yung 25K. Yun yung 25K. Tapos, naghanap rin ako ng mas malaki. Mm. Tapos, Yun yung sa 30,000, yung libre namin kasi accommodation eh. okay. Yun, yung willing to travel, kung saan kayo i-assign. So, translator pa rin. Oo. Pero yun ba, Basic pay siya, 28,000 din, plus 2,000 na telco allowance. Ang Regular siya na company. Regular ka na trabahante. sa'yo, Hindi contractual. sa'yo, bilang single, na walang ibang kasama sa bahay, sapat ba yon 30,000? Yeah, but then, ang inaano ko doon, sa pagkain ko, sabi ko, hindi pwedeng ganito lang. Kasi ang hirap ng work namin, nasa field. So, kung saan lugar kami makakapunta, doon kami maghanap ng makakainan. Doon ako nag-struggle. Para sa akin, struggle yung kinakain ko. Nasa karinderya everyday. Almusal, tanghalian. Oo. Ayaw mo magbaon? Walang time magluto, sobrang walang time pagod. magluto. Oo, kasi sa field work kami. So, ilang oras ba yung trabaho mo pala doon? Only? Parang doktor ka on call. Hanggat may kliyente, Hanggat may problema sa keyboard, oo, on call, pupunta. tatawagan kami. Tatawagan Yes, ka. tsaka hindi ako pwedeng mahiwalay sa supervisor na issue. So So parang yun. wala akong freedom. Though, okay yung sahod, okay lahat. Okay yung bahay na titirahan namin. Sabi ko, para pa rin on call palagi ka. Tapos sabi ko, ano ba yan? Walang freedom. Pero okay naman. Kaya lang, field work, ang init-init, ganun. Pero yung employer ko dito, nakaka-check pa naman kasi. Oo. Tapos dumating yung time na mayroon ng multiple re-entry visa Hindi ko alam yan. for Isa sa OFWs kaibigan ko nag-inform sa akin. dito sa about Taiwan. Oo, hindi ko alam yan na meron na Ilang buwan ka nagtrabaho sa mga company sa Pilipinas? Total? abot din ng mga 1.5 year. Oo. Pero kailan ka bumalik? 2023? Yeah, June. Pero 2020 ka umalis. 21, Nakauwi na 22. So, total of stay mo sa Pinas nasa 2 taon mahigit. Yeah, parang 2.5 years. 2.5 years. Pagkatapos nun, paano ka nakabalik? Bale, nagkataon yun na, kasi kahit andun ako sa Pinas nagtatrabaho ako, nag-chat kami ng employer ko. Kumusta ko yung mga aso. May alaga kasi ako ng aso sa dati ko employer. Yun, chinachat niya din, kumusta na si Lola, sabi niya, wala, napatay na si mama ko, sabi ko, ganun ba, condolence sa ganito, ganun. Tapos, parang yung chat namin, sabi ko sa sarili ko, parang sabi ko, naano ako dito sa company ko, sabi ko, something wrong, sabi ko, yung working environment ko, hindi naman ganun ka comfy, hindi naman ganun ka friendly. So, nag-a-adjust din ako, di ba? Kailangan natin makisama sa lahat ng tao. Oo. I-try ko kaya tong employer ko, i-joke ko. Sabi ko, sir, pwede ba ako mag-apply ulit dyan sa'yo, mag-aalaga ng aso? Ganun ka na yung sinabi ko. No way. Sabi niya, walang kontrata na mag-aalaga ng aso. Parang joke yun. Then, anong tawag niyan? Sabi ko, yung Indonesia, andyan siya, andito pa, sige, ganun yung pinali sa akin. So, ginawa ko, yung si Nadine, may forward kasi sa akin na yung ng multiple entry visa permit, yung makakabalik yung mga ganito. May naka-ano sa ministry, muli pa rin parang poster. Forward ko sa kanya, sabi ko, please check this one. Then, tinignan niya kasi English and Chinese. Then, sabi niya, after ng living ni Mama, sabi niya, punta ako ng Ministry of Labor. Di ba? Para akong nagkapag-asa. Sabi ko, wow. Yun yung comeback. na wala ng pag-asa dati. Pero nagkaroon talaga ng dahil doon sa positive yung niya, pupunta ako pagkatapos kay Mama. Pagkatapos ng Chinese New Year kasi namatay si Ama parang before Chinese Pero New Year. nang alaga mo? Paano? Lolo, mayroon pa pala. Oo. So dahil doon sa sa multiple re-entry, natapos na yung 14 years mo sa Taiwan, pinauwi ka na ng government kasi tapos na yung kontrata mo. Nung umuwi ka na parang wala nang pag-asang makabalik ng Taiwan, but after how many years? 2 years. Na inaprubahan ng government na mayroon ng multiple re-entry para doon sa mga nagtapos ng 14 years na pwedeng ma-extend unlimited dito sa Taiwan hanggat gusto ng boss mo at hanggang gusto mo, hanggat may alagaan ka pa, pwede ka pa rin dito.
dahil doon sa multiple re-entry nakabalik ka sa Taiwan. So congrats dahil napakagandang opportunity para sa atin. Yeah. Kaya That's true. kaya ikaw yung isa sa magte-testify na may nakakabalik talaga na OFW nagtapos ng kanilang kontrata na ni-request ng kanilang dating boss or I don't know kung pwedeng mag-apply dito for ganun. Pero I think Yeah, sa dating boss talaga Ni-request. possible yun na pwede kang makakabalik. Kasi pag ni-request ka ng boss mo, lalakarin lang nila yung papers mo, makakabalik ka na anytime. So sobrang lucky. Ano pa yung kwento mo ba? Ano na, sabi niya after ng Chinese New Year, pag maano daw yung regular working day, sabi niya, mag-inquire daw siya, then ano daw yung, kung ano yung update, i-chat niya ako. So yun, kinahaponan, sinend na yung working permit. Ang bilis. Oo, sabi niya, you can resign now. Kinabahan ako, sabi ko, oh my God, yung trabaho ko dito, you can resign now. Ganon siya ka agresibo. Confident, O, ganun siya, confident, na positive siya. ibabalik ka Sabi dito. ko, no, sabi ko, I will still wait for my documents to arrive. Sabi ko, kasi daw, after nun, dalhin pa niya sa Meco, lahat i-process niya, lahat ng papeles, bago niya padala sa akin. Then, pero yung preparation niya, matagal. Parang one month, more than one month. So, kasi habang nag-ano siya ng working permit, kung ano yung requirements na dapat ko i-comply sa Pinas, sinabi niya yan sa akin. So, parang broker talagang dating niya. Inano niya, send niya sa email. Sabi niya, you prepare these documents, ganito, ganun ko. Yung dapat ko i-comply, meron niya siyang dapat i-comply. Sabi niya, para pagdating ng documents ko dyan, yung documents mo ready na din para wala nang antayan ng matagal. So yan yung proseso na ginawa niya, binigay sa ano ba yung mga kompletong proseso bago ka nakapunta? Actually, nung sinend niya sa akin yung requirements, chinek ko na yung documents ko kasi yung documents ko sa abroad, hindi ko winala. Intact pa rin. Pero ano ba yung mga documents na yon? Yung dating documents mo, pinakita mo pa Yun rin sa Yun sa pa rin Teco, ang hinahanap gano'n? nila. Yeah. Yun pa rin ang hinahanap nila. And then, Okay. dagdagan lang ng yung last mo na passport na na-expire, last mo na ARC, Oo. at saka yung health card mo. Importante yung tatlong yun. Tapos, yung training certificate na naka-CAV. Oo. Ang nakakatawa doon, yung training certificate ko is 14 years, ang tanda na, 2003. Para yun, may butas na nga kasi syempre nasira na sa katagalan na. Pero- Tinanggap ng Teco. Yan yun talagang parang yung mga Taiwanese kahit nasa Pilipinas, hindi sila parang hindi nila hinihigpitan. Mayroon ka naman na dati Alam mo, di ba? alam mo bro, ano nga ako sabi ko, Hindi mo na kailangan kumuha. kung ano ang dinagdag ko lang medical certificate, tapos latest na NBI, o latest na police clearance, ano pa yun, yung mga basic, tapos ang tawag niyan, binigay ko sa Teco lahat, yung mga luma, yun pa rin, lumang PSA, yun na, PSA na year 2009, ang tagal na nun, hindi ako kumuha ng bagong PSA. So after lahat-lahat ng documents mo, nandito ka na sa Yeah, Taiwan. Anong pakiramdam ngayon? Parang, wow, parang imposible. Dahil nung nakita ko na si Sir sa Taiwan, sabi ko, Sir, andito na. Sabi ko, sabi ko sa kanya sa kotse, sabi ko, parang kanina nasa Pinas pa ako, nasa Naiya, Pinas ngayon, nasa Tawyo na ako, tawa niya ng tawa. Yun ang greetings ko sa'yo. Sabi ko, unbelievable, sabi ko, siyang pukanan, sabi ko, ganun, tawa siya ng tawa, yun. Balik sa bahay, yun. So ano ba yung Masaya, parang ano ba yung experience mo sa pagiging caretaker? Ano ba yung kakaiba ng pagiging caretaker at saka yung natrabaho mo sa Pilipinas? Although medyo malaki sana yung sahod mo sa Pinas. Okay na sana yun. Okay na doon. Pero ano ba yung comfortability na mas Ay, malaki bro. paano ba? Mas sa pagdating kasi sa transportation dito sa Pinas ang hirap Oo. kaya kumpara dito. Transportation maring papunta sa trabaho, ganun. Personal na lakad kasi sa trabaho Personal na may company car, pag sa personal lakad ko, Oo. nahihirapan talaga ako. Sumakay ng mga Then Okay. sa pagkain okay naman sa Philippines, walang problema. Sa health insurance, yun ang inano ko. Sa Nag-alala ako. Taiwan. Yeah. PhilHealth. Pabor ako dito sa Taiwan kumpara doon. ah, So yung health insurance ko doon, bayad naman ng company. Bayad ng company. Ano kami yung 50-50? oo. Okay naman. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, yung sahod dun sa Taiwan, malaki yung lamang kumpara sa sahod ko Sahod sa Pinas. Pilipinas. Yun ang iniisip ko din. Yung work ko doon, everyday biyahe ng biyahe. Kahit Sunday, pag may problema yung linya, aalis kami. Oo. Kasi nga on call Oo. Pero dito, nasa bahay lang ako, hayahay. Oo. Haya. So, di ba, kung tutusin, nasa bahay ka lang, di ba libre ano ba yung mga free?
Ano ba yung mga ano mo to? Dito lahat Libre lahat. Pwede ako magluto kung anong gusto kong lutuin sa ref. Tapos- Pwede akong bumili kung ano kung Tapos ang laki ng kama, ang laki ng bed na higaan mo, nasa condominium ka, car. nasa lahat ng pagkain na bibili mo. Tapos maglilinis ka Kumbaga, yung amo ng ko bahay. Maglilinis ka ng bahay. Tapos tirahan mo rin naman 'yon para ka naglilinis ng sarili mong bahay, di ba? Oo naman. Sarap buhay, no? As a Tapos caretaker, kailangan ituring mo rin yung Oo. bahay ng amo mo. Parang bahay sarili mo mong 'yun bahay. bahay mo 'yun, doon ka Oo. nakatira. Kumbaga, mahalin mo yung Oo. yung among pinagserbisyuhan mo para mamahalin ka rin ng mga Oo. employer mo. Ang isa doon, yung kotse nila, sasakyan mo rin. O hindi ikaw naggagasolina, sila yung nagbabayad nung nung driver, sila yung nagbabayad ng tax, sila yung bumili ng sasakyan. Libre ka doon sa sasakyan, libre ka sumakay. Tapos yung pagkain libre, yung pag-alis nyo libre, Yeah. binabayaran ka pa ng boss mo, yung kama mo ang Actually, lambot. sa kontrata ko, wala akong binabay, walang kaltas, bayad lahat. Kahit Parang- ARC ko, bayad ni sir. Parang no, parang may naiiba Yung yatang. tax ko, bayad ni sir. Yung tax. Parang sa tingin ko yun yata yung pinakamasarap na buhay. Kasi libre lahat, sinasahuran ka pa. Pag mabait ka sa amo mo, masarap din yung turing nila kasi parang kapamilya. Kasi kung masama silang tao, hindi ko sila babalikan kung ano. Pero ang turing kasi nila sa akin ever since, parang kapamilya. Ever kakain kami sa labas, kasama talaga ako. Talagang kasama ako sa pag-reserve ng seat. Yung ganun, hindi nila ako iniiwan. Parang kaya ang gaan-gaan ng loob ko eh. Oo. Tapos siyempre sa dami ba namang nililibre sa'yo, sasahuran ka pa. Example, ako, nagtatrabaho ako sa isang company. Pumapasok ako everyday. May kotse ako, binabayaran ko, nagbabayad ako ng gas. Maintenance. Bumibili ako ng pagkain, umaga, tanghali, gabi. Nag-iisip ako sa trabaho ng napakaraming trabahuin. Tapos kung ano-ano pa. Ganyan ako sa Pinas. Ang daming matrikula, Dami tubig, kong kuryente sa bahay. Yung mga monthly dues ng kung ano-ano pang bayad sa mga guards. Ganun ako Kung sa Pinas. nasa loob ka ng subdivision, sobrang dami tinatambakan ka ng bayarin kung ikaw ay isang Totoo yan. empleyado na kahit malaki ang sweldo. Totoo. So ito, nasa Taiwan, sumasahod ng maayos, libre lahat-lahat. Parang ang sarap pag Sunday lumalabas. Sarap naman nung ganung no. Parang yung stress mo bawas 100%. Yeah. Okay, so kung may kukwento ka pa, Okay na ako. okay na. So mayroon ka bang mga ibang wish pa na parang ano ba yung mga mo, side hustle mo? Ano ba yung mga kung may napundar ka? Yung napundar ko, pinarentahan ko. Ano yon? Bahay na maliit. Bahay na maliit. Yun yung main reason. One of the main reason ba't ako bumalik dito. Kasi hindi ko siya, kailangan ko siya bayaran as soon as possible. Ayokong tagalan yung nakapag-ibig ko na bahay. Okay. So bahay, Kaya pinag-iipunan ko yun nasa saan? sa Davao. Sa Davao. Okay. So pagkatapos nun, ano na yung plano mo? Mag-ipon pa na maraming pera. Mag-ipon ba na maraming Hindi ko pera? gastusin. Hindi gagastusin. Sa pagtanda. Okay. Yeah, for what? Yun ang i-sustain ko sa sarili ko pagtanda ko. Hindi okay. ako manghihingi sa ibang tao. Pero single ka naman. Oo. Paano yon? Ha? Ano pa? May plano ka pa na Wala. Parang Mag-asawa? Oo. Ay, kung mag-anak, no way. So Kasi hindi hindi na na. yung pwede. Kung may na gusto sa akin, Parang open. Sasama hanggang sa pagtanda. Alagaan kita, alagaan mo ko. Siguro parang maybe ngayon lang. open ako for that, pero yung mag-anak, no. Kung magpamilya, no. No way. Wala talaga. Wala Kasi talaga. gusto rin magkakasama, Pero lang naman yung ugali ng lalaki. Ayoko. Okay. Ayoko nang may parang ano lang, responsibility. Oo. give and take Mas gusto lang. ko isipin ko yung sarili ko kaysa sa mag-isip ako ng lalaki. Okay. O, di ba? Selfish, no? Pero kanya-kanya namang Ganito lang mindset ko para walang hassle. So may papasalamatan ka ba maliban dun sa mga pinag-usapan natin dami? Palagi ako nagpapasalamat ako kina auntie, yung tita ko sa Butuan. Kasi hindi sila, nandyan lang sila, hindi nila ako pababayaan. Oo. Tapos sa mga kaibigan ko na palaging tumutulong sa akin, lalo na yung nasa Davao yung bed ko, hindi ako rin tinalakuran na kahit wala akong pera, andyan siya. Andyan siya bro, hindi niya ako iniiwan sa ere. Tapos marami din ako, nagpapasalamat din ako sa employer. Actually, malaking pasalamat ko sa Diyos nung pinabalik ako ng amo ko. Pinag-ano ko talaga yan sa Lord, pinag-pray. Maraming salamat for this. Para sa akin, parang grasya yung ganun. Na binigyan ulit ako ng chance na makabalik dito sa Taiwan, din makapagtrabaho, makapag-earn ng higher salary.
Kasi nang pag-resign ko sa company, tinanong ako, ba't daw ako mag-resign? Sino ba yung employer mo na nakabalik ka ng Taiwan? Ginanon ako ng mga engineer ko. Sabi ko, yan yung amo ko na kayang susunod yung sahod ko. Oo. Buti, hindi sinabi, magkano ba sahod mo doon? Dahil Tinanong nila. hahabulin namin, babayaran namin yun. Makahabulin man nila, pero ganun kahirap yung trabaho. Yung sa field. Wala pa rin. Kailangan nilang doblehin yung sahod sa Taiwan. Yung work kasi namin doon sa Pinas, napaka-risky. Everyday, nasa kalsada kami, nagbabiyahe kami. Hindi natin alam yung panahon, di ba? Everyday na lumalabas kami, nakasakay kami sa sakyan. Ako, nagpe-pray ako palagi, Lord, sana safe yung biyahe namin hanggang makauwi kami ng staff house. Alam mo ba kasi ninenervyos na ako. Dadasal ako kahit nga nabagyo nasa field kami. Yun ang iniisip ko yung sarili ko. What if may mga mangyari dan? Anong laban ko sa company? Anong makukuha ko? Diba? Doon ako natakot. Sabi ko, kung sa Taiwan ako, andyan lang ako, may health insurance, andyan. Sa loob wala ng bahay. Alagaan ko yung sarili ko, hindi ako magkasakit. Yung healthy ako yun. Okay na sa akin yun. Yung ganun. So, mayroon pa bang kung mayroong mga OFW na gustong mag-abroad, yung mga bagong OFW natin na may interest na mag-abroad sa Taiwan, ano yung the best na may advice mo pagpunta nila dito? Kagaya sa akin, kung alam kong ganito yung trabaho ko dito, caretaker, domestic helper, isa na yun eh. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magpakumbaba. Kailangan mababa yung loob. As long as hindi ako inaabuso, hindi ako sinasaktan, magagawa ko lahat ng trabaho ko. So, kailangan pakisamahan ka ko yung employer mo. Kung ano yung rules nila, sundin mo. Huwag mong kontrahin. Kailangan pakisamahan mo silang lahat. Ganun, yung, kumbaga, kunin mo yung loob ng amo mo, pakita mo sa kanila na as a stranger na nakatira sa bahay nila, kasi sampit ka talaga, di ba? Nila, kailangan makuha mo yung loob nila. Kailangan magtiwala sila. So, kailangan madali kang pakisamahan, madali kang i-please. Kumbaga, ako kasi ayokong uutusan ako. Kusa kong ginagawa lahat ng dapat kong gawin. Tapos kung alam ko yung employer ko may gustong sabihin, may gustong iutos, ako na magtanong na, ito gagawin ko ba? Okay ako ngayon. Yung open ka sa ganun. Kasi yung amo mo, isig-adjust kayo eh. Pero mas dapat ikaw yung mag-a-adjust kasi mga amo natin sila. Maybe in that way, kaya maganda relasyon namin sa employer ko. Ganun. Kailangan yung magandang pakikisama. Hindi ko pinipili yung trabaho ko sa bahay. Lahat ginagawa ko kumbaga. So in that way, maganda yung outcome namin ng amo ko. Kumbaga, establish ng rapport. Ganun. So sana sila din, ganun din sila para hindi sila mahihirapan sa work nila. Hindi sila mahihirapan sa employer nila. Kasi number one na makakalaban mo, amo mo eh. Pag ayoko nito, kailangan dito, i-insist mo yung gusto mo. Ayaw nila, you must obey them because sila yung amo mo. Hindi ikaw yung amo, di ba? Kumbaga, hindi ka naman pinapalo. Hindi ka naman ginugutom. Yung gutom, maraming way para magutom ka. Pero yung physical abuse mo, wala naman, okay lang. Okay lang yun. Sa pagbuhat ng maleta, ramdam ko ang bigat na daladala na nakaatang sa aking balikat. Ngunit di yun alintana na mawalay man ako. Para sa aking pamilya, sakripisyo kaya ko. Labagban sa kalooban na sila'y aking lisanin. Kapit lamang kapatid, lahat ay dapat tiisin. Kapalit naman ito, dolyar ang ating kikitain. Porsigidong Pilipino, ang lahat ay kakayanin. Pagsakay sa eroplano, kasabay ko ang pangarap na matayog. Sintaas ng alapa, singkinang ng haring araw ang aking natatanaw sa ating mga pangarap. So yun, tinapos namin yung vlog doon sa aming napakahabang usapan. I think nasa 30 minutes. Maraming salamat po kay Ma'am Emeline na taga Davao na pinaunlakan nila yung ating OFW Observer Taiwan interview. Isang story lang naman ng isang OFW na basta sobrang mahaba yung struggle niya. Napakaganda ng story para makita naman ng iba kung sino yung mga nagkaka-interest na manonood sa video na to. Sana makapulot sila ng konting aral at saka parang may mga inspiration din. Ayun, okay na tayo. Maraming salamat po OFW Observer Taiwan. Marami pa tayong mga interviewin ng mga OFW live, buhay ng mga OFW dito sa Taiwan. So stay tuned. Thank you so much OFW Observer Taiwan. Click mo lang yan kung gusto mo mag-subscribe or sundan, i-follow mo lang kami. Bye-bye. Sarili mo'y laging tulungan. Marami man ang talangka na humihila pababa. Tibayan mo kapit sa katig, huwag kang bababa ng bangka. Ipakita mong Pilipino ka, kakaiba sa iba. Dala mo ating watawat, iwagayway mo ating bandera. Filipino, o Filipino, Filipino sa abroad, o Filipino, 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 Filipino sa abroad, o Filipino, Filipino.
Pilipino sa abroad, ang Pilipino